Pinag-uusapan po ngayon sa loob ng social media ang mga pahayag ni former spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na itong si Harry Roque, mga kababayan. Sapagkat mga kapatid, naglabas po ng isang video na live stream itong si Harry habang nagkakandak ng investigation ang ating mga kapulisan sa pagkamatay nito ni Maria Catalina Cabral na gumawa ng Cabral formulation kung saan nakinabang ang maraming DPWH engineer at mga congressman at senador. Ngayon, mga kababayan ko, nilaglag ni Harry, mga kababayan ko, itong si Catalina Cabral. Mismong sa bibig niya na booking, mga kababayan, ang isang salita na hindi mo maririnig kahit kanino. Oho, tama ho kayo ng inyong naririnig. Hindi nyo maririnig sa ibang opisyal. Ngunit mga kababayan ko, itong si Harry Roque, tila ba matalinhaga ang kanyang pananalita. Mga kababayan, sa sobrang talino't talinhaga nitong bakla na ito, aba, mga kababayan ko, nailaglag mga kapatid, yung mga tao at ano nga ba ang katayuan ni Cabral sa DPWH. Yan po ang pag-uusapan natin, mga kababayan, sapagkat alam kong interesado ho kayo na ipaliwanag ko na ho sa inyo kung ano ang ibig sabihin, mga kababayan ko, ng Kati Cabral formulation. Saan gamit ito? Sa vlog natin kahapon, may natutunan kayo doon. Di ba, Ma'am Roxy? Thank you very much for coming. Yan po ha. Nanonood sila ngayon. Natutunan nyo sa amin yan kahapon. This time, mga kababayan ko, si Harry Roque naman ang manglalaglag kay Kati Cabral. Eto, panoorin nyo ang video na to, hihimayin natin lahat ng sistema. Ay, magandang araw po sa inyo, ha? Nako, nakaka-dismaya po ang mga pangyayari, no? Ay, nabalita po na itong si Yusek Cabral ng Yusek Cabral, ano sunod? Harrieta, pasok Harry. Ayan ha, pakinggan nyo mabuti ang mga sinasabi nito ni Harry Roque, mga kababayan. Pakinggan nyo kasi maganda po itong pag-usapan na papanahon, mga kapatid, at tiyempo ho, no? Tiyempong-tiyempo yung kanyang pagsasalita, mga kababayan ko. WH, hindi pa po sigurado kung paano namatay. Ang alam lang ay nahulog sa bangin dyan sa Tuba Benguet. Oh, bawat litalya ni Harry Roque, papakinggan nyo. Hindi pwedeng hindi nyo pakikinggan. Kasi dito, urong sulong siya, laban o bawi ang ginagawa niya sa content. Panoorin nyo. Una, nalulungkot po ako dahil matagal ko pong kakilala yan si Yusek Cabral. Okay. Matagal na kakilala ni Harry Roque si Yusek Cabral, mga kababayan. Tama? Matagal na kakilala ni Harry Roque si Yusek Cabral. So it means, panahon pa ni Duterte, 40 years na panahon pa ni Duterte, nandiyan na yan si Cabral. Kasi si Yusek Cabral, mga kababayan ko, mga kababayan ko ha, nakinig kayo, ay namuno o nasa gobyerno na ng almost 40 years. 4 na dekada, mga kababayan ko, na si Yusek Catalina Cabral nasa DPWH na po. So tama. At tama din yung sinabi ni Harry Roque na si Cabral ay nakasama nila sa Duterte administration. So it means, mga kababayan ko, sa pananaw po natin, merong anomalya nung panahon ni Digong. Oh! Number 1 na na-dissolve yan. Mga kababayan ko, na-resolve na natin yung number 1. Panahon ni Duterte, may corruption talaga. Aminado si Harry Roque na matagal niya nang alam. Tapos, tuloy. Nung ako'y naging kongresista, talaga naman pong lahat ng request ng mga kongresista, senador at ng Malacanang
dumadaan talaga kay Yusek Cabral. Ganyan po. Oh my God, mga kababayan. Lahat ng request ng Malacanang. So, sino yung sinasabi niya Malacanang? From Duterte? Okay. Magpapaliwanagan natin yan. From Arroyo Administration, mga kababayan ko, si Yusek Cabral po ay parang intern o city engineer. Second, nung panahon ni Pinoy, siya po ay medyo umangat-angat konti sa posisyon. Noong panahon po ng mga Duterte, para malaman ang kaalaman ng lahat, doon ho nabigyan ng limelight, mga kababayan ko, itong si Maria Catalina Cabral. Nabigyan ng limelight noong panahon ni Duterte. Binigyan ng pagkakataon, mga kababayan ko. Binigyan ng pagkakataon ng kapagtrabaho sa DPWH upang makatulong at doon niya nagawa noong panahon ni Duterte ang Catalina Cabral formulation. Oh, alam niyo na, mga kababayan ko. Oh, ito na, nabigyan na po ng linaw kasi nagkaroon po tayo ng konting investigasyon, mga kababayan. Noong panahon po ni dating Pangulong Duterte, ito hong si Cabral ay nabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho sa higher position. At ngayon, mga kababayan ko, panahon ng Marcos administration, wala pa pong tatlong taon pa lang po si pamumuno, si President Bongbong Marcos, mga kababayan ko. Abay, eto na siya, mga kababayan. Eto na po, si Pangulong Bongbong Marcos. Andyan na. Andyan pa rin po si Catalina Cabral. Sa makatuwid, mga kababayan ko, sa 4 na dekadang pamumuno niya, 3 taon pa lamang si Cabral, nakita niya na ay mas lalo pong tumindi ang pangungurap nila. Ngayon, mga kababayan, niliwanagin natin sa taong bayan ito para malaman ng mga Pilipino. Ano pa sabi ni Harry Roque? Tuloy! Si Yusek Cabral. At bilang isang enhinera naman po, magugulat kayo, hindi lang siya ordinaryong enhinera, may PhD po yan. Kaya nga, Tama ho kayo ng inyong naririnig. May PhD si Yusek Cabral, mga kababayan. Sabi nga ni Harry Roque, napaka-importante ni Yusek Cabral sa lahat. So it means, mga kababayan, totoo ang mga paratang natin nung panahon ni Digong nakurap talaga sila. Ngayon, mga kababayan ko, tuloy natin. Harry, ilaglag mo. mataas ang aking respeto kay Yusek Cabral. Dapat ang ginagamit kanyang titulo, Dr. Cabral, dahil siya ay may PhD sa engineering, no? Pero hindi na niya ginagamit yung titulo niya. Ngayon, sabi ng driver niya, gusto lang daw makasinghot ng malinis na hangin at binaba niya sa Cannon Road ata, no? Diyan sa Tuba Benguet. Well, nalulungkot din po ako dahil ako'y taga Tuba Benguet. Diyan po ang Bakit hindi ka kaya tumalon doon, Harry? Taga-Tuba Benguet ka pala eh. Sunod na. Di ba? Hindi ka pa nagtatago sa Netherlands. Ba't di ka pa sumunod doon? Oh. Di ba, Harry? Talon na. Oh, tuloy. tahanan sa Baguio hanggang sa Tuba Benguet. At alam ko naman po na kung talagang kinakailangan ng katahimikan para makapag-isip, para makapagmuni-muni, talagang dyan po talaga sa bundok ng Tuba Benguet makukuha yan. Okay. Tama ka doon, Harry. Tama si Harry, mga kababayan ko. Tama si Harry Roque. Sa Tuba Benguet. Ito naman yan, maraming pumapanik sa Baguio for unwind and relax para makatago sa problema sa buhay, sa trabaho, baka paglabas ka ng ano. Totoo naman yun. Naganda naman talaga ang Baguio, to be honest. Takbuhan niya ng mga stress at gusto mag-stress reliever o mag-unwind. Oh. Ang sabi pa? Kaya nung ako po ay nasa Pilipinas pa, ay kinakailangan umuwi talaga ng Baguio Biyernes at babalik ng Lunes dahil kung hindi, ang feeling ko, hindi ko kakayanin yung buhay ng gulo. So kinakailangan ko talaga Hindi ka na. Sige, tuloy. Yung papaliwanag si Roque. yung amoy ng hangin na malinis, na amoy ng pine trees, at yung katahimikan ng Tuba Benguet. Ngayon, yan po siguro ang huling tanawin at huling hininga ni Yusek Cabral. Pero ang katanungan, siya ba ho ay nahulog? Gaya ng sinasabi ng driver na nagpaiwan lamang para makahinga ng malinis na hangin or itinulak? Well, anyway, kayo na po ang Eto si Harry. Nagbigay na ng kaguluhan sa isip. Nahulog o itinulak? Ang sagot ko, mga kababayan ko, mga kapatid, hindi ko tinulak. Wala ho nanulak. Mga kababayan. Walang nanulak. Wala hong nagtulak sa kanya.
Maliwanag ho yan. Based on the investigation ng mga pulis, mga kababayan ko, nag-commit po siya talaga ng isang gawain na ipinagbabawal hindi lang sa Biblia, kundi sa batas din natin. Yun ho yung pagbawi ng sariling buhay. Hindi ko na ho ginamit yung term na gano'n kasi bawal ho dito sa atin. No. Alam nyo na. Like I said, mga kababayan ko, sa previous vlog ko, Yusek Catalina Cabral is meron siyang under ng ano, meron siyang depression na hinaharap. At ang matindi pa doon, mga kababayan ko, kahit na may depression siyang hinaharap is sa sobrang dami ng kanyang problema. Biruin mo sa sobrang genius ni Maria Catalina Cabral, mga kababayan ko, nag-doctorate ka ba naman ng 2 beses? Tapos may PhD ka pa. Diba? Ibang klase yung utak ng tao to. Catalina Cabral is very genius. Mga kababayan. Diba, Ma'am PB, hello po sa inyo. From Geneva. Diba? Napakatalino ni Jose Catalina Cabral. Miruin mo, napakatindi ng kanyang utak. Napakalupit ng kanyang iniisip. Imagine mo, nakagawa siya ng isang formula na makakapagnakaw ng milyong-milyong piso o pantay-pantay ang mga kongresista, mga kababayan. Oho, tignan niyo ho yung sasabihin ni Harry Roque dito. Kasi medyo matindi ho itong revelation ni Harry Roque. Nilaglag niya ho lahat dito, mga kababayan. Kung papansinin niyo ho, nilaglag niya ho dito. Panoorin niyo. Desisyon dyan. Sasabihin ko lang talaga kung anong alam ko sa trabaho ni Yusek Cabral. Ayan na. Sasabihin ni Harry Roque ang trabaho ni Yusek Cabral. Nakakatakot ito. Parang masarap atang umuta ng hempenga ako ng cornic niya. Masarap atang kumain ng yan. Masarap atang kumain kasi medyo medyo matindi ho itong bibitawan ni Harry Roque. Mga kababayan ko, no? Pwede ho itong medyo nakakabilib ho itong sasabihin ni Harry Roque. Kaya kumuha ho kayo ng popcorn, kung may popcorn ho kayo dyan, kung may cornic ho kayo dyan, kumuha kayo ng cornic. Kasi mga kababayan ko, yung sasabihin niya is medyo sensitive at talaga nga naman nakakalaglag ng mga kampo. Tayo ho mga loyalista, taga-panood lamang, taga-komento lamang. Pero makikita nyo, sila na ho ang naglalaban-laban ngayon at nagbubuking na ng bako nila. Mga kababayan ko, ito, panoorin nyo. Ito ay Yusek for planning. Ibig sabihin, wala pong budget sa DPWH na makakapasok sa budget ng departamento na hindi po inaaprubahan ni Yusek Cabral. Nako, mga kababayan ko, talagang bihawak si Yusek Cabral na matindi. Walang makakapasok sa mga budget na hindi na nalalaman. Alam din niya yung insertion. Matindi. Itong si Cabral. Sabi ko sa inyo, kumuha kayo ng mga ngata. Mga kababayan ko, ako sa Tony, kumuha ka ng cornic dyan. Kasi maganda yung sasabihin ni Roque. Ano pa? Ano po siya kapangyarihan? Dahil kung ikaw ay isang congressman, senator, or even presidente, dadaan at dadaan ka sa lahat ng mga proyektong hinihingi mo kay Yusek Cabral. Dahil Fake news. Si Harry Roque. Congressman, senador, mayor, at lower level, city engineer, doon dadaan kay Cabral. Si Presidente, wala ho. Kukoreksyonin ko lang. Roque, hindi kailangan dumaan ni Presidente kay Cabral. Mga kababayan ko. Nag-red tag lang si Harry Roque dito. Sinama niya lang yung Presidente. Pero tandaan niyo po, ang Presidente is kayang gumawa ng isang presidential degree para gawin ho yung dapat ipagawa. Nasusundin ho ni Cabral. Hindi ho kailangan ni Presidente dumaan kay Cabral
para ipagawa to. Mga kababayan ko, anong trabaho ni Pangandaman? Ni Amena noon? Yun sa fake news. Pinaklaro lang natin, ha. Pero, ang tamang sinabi niya, dadaan kay Cabral, yung mga city engineer, mayor, gobernador, senador, congressman. Sa kanya dadaan yon, mga kababayan ko. Pero ang presidente, hindi kailangan. Mga kababayan, clarify ko lang, mali yung sinabi ni Roque doon. Kinukulik na lang si presidente talaga. Tuloy. Kahit planning. So kung maalala ninyo, nagkumpirma nila kung magkano ang budget ni Kong Pulong. Ang tinanong nila si Jose Cabral. Kasi alam ni Jose Cabral yan. Sa totoo lang, Bakit alam ni Jose Cabral yung budget ni Pulong Duterte? Number one, siya ang nag-release nun gamit ang Cathy Cabral formulation. Ngayon, alam nyo na, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, kumuha kayo ng popcorn ngayon. Marami kayong malalaman. Okay? Klaro. Yung 52, 51 billion ni Pulong Duterte, that is Cathy Cabral formulation. Na kahit illegal, under by the Constitution, yung ginawa ni Congressman Pulong Duterte na pagkuha ng 51 billion sa kanyang distrito in 3 years, nagawa ng paraan na ilusot ni Cathy Cabral because alam ni Cathy Cabral yung formulation niya ay hindi tatagos at hindi magsasagabal o kukontra under by the Constitution. Bakit, mga kababayan? Ganyang katindi yung nagawang virus ni Cathy Cabral. Mga kababayan ko. Like I said, parang ganito yan. Gumawa ako ng virus sa computer. Ako lang din ang cure. Ako lang din ang makakapagtanggal. Ako lang din ang makakapaglagay. Which is grabe ang ginawa ni Cathy Cabral na virus sa loob ng DPWH. Ganun ka-genius yung matanda, mga kababayan. Ngayon alam nyo na kung bakit. Ngayon, ilalaglag pa ngayon ni Harry Roque si Cabral. Panoorin yung matindi, mga kababayan ko. may listahan po yan si Jose Cabral. Lahat ng kongresista, lahat ng senator, lahat ng opisyalis ng Malacanang, alam niya kung anong mga proyektong naipasok sa pantao ng budget. Si Roque, nire-red tag niya yung Malacanang. Anong proyekto ng Malacanang ang gagawin? Mga kababayan ko. Bakit sinasabi ni Harry Roque na sangkot yung Malacanang? Mga kababayan, ano ba trabaho ni Presidente? Engineer? Ano ba trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos? Magpatayo ng kalye? Trabaho ba ni BBM? Mga kababayan ko? Ang magpatayo ng kalye, kalsada, ang price ng kalsada? Anong trabaho ng DPWH, Harry? Alam mo, ang laki-laki mong tao pero munggo pa rin ang utak mo. Binibiruin mo, sa sobrang kamungguhan ng utak ni Harry Roque, nilaglag na si Pulong Duterte. Di ba? Tama ba ako? Tuloy. Yan po ang Jose Cabral. Kaya po, maintindihan ninyo kung bakit kahapon pa, nung nalaman ko na siya'y biglang pumanaw, ako'y nagtanong na. Yan ba ay pumanaw dahil suicide, dahil aksidente, o dahil itinulak? Ang aking kutob, meron po mga gusto na patahimikin si Jose Cabral. Correct. Tama. Sa sobrang lala ng nangyayari, alam mo ba na hindi lang si Jose Cabral ang pumanaw na? Marami. Like this one. Papakita ko sa inyo. I will show you guys. Ito. Yan. Yan na ho yung mga pumanaw na nasa DPWH. Ambush, suicide, mysterious death, accident. Bakit?
mga kababayan ko. You know what's the reason kung bakit? Sila yung mga tao na pwedeng magdiin doon sa mga tao na sa pool sa flood control issue. May hawak silang dokumento at ebidensya na matindi na magdidiin sa mga tao na to. Pero wag ka, may sorpresa ako sa inyo mamaya, mga kababayan ko. Patapusin na natin si Harry. Ano ba ang mga bagay-bagay na lilitisin ngayon? Well, lilitisin po yung mga ghost projects. Now, para malaman natin kung sinong kumita sa mga ghost projects, yung mga kontratista naman yan ay kasabuatan lamang ng mga taong politiko. Dahil yung mga taong politiko ang tumatayong proponent ng proyekto. Hindi naman yan mabibid kung walang proponent. Correct. Tama ka dun, Harry. Paano mabibid yun? Tuloy. Yun naman po siguro kung paano na ang pakulo nila. No? Ang mga kongresista, kaya naman yan nakakakurakot galing sa pondo ng taong bayan dahil nagre-report sa kanila yung kanilang mga district engineer. Oh. According sa dating kongresista, na ang mga kongresista daw po ay nangungurakot. Totoo. Nako. Makinig kayo. Pati senador. Kami mga party list nun, kawawa po talaga. Until naging chairman si Zaldico bilang isang party list din sa Committee on Appropriations, wala po talaga district engineer na magbibigay na kahit anong proyekto sa party list congressman. Kasi Nalaman nyo na, mga kababayan. automatic po yan. Lahat ng proyekto sa isang distrito, magre-report ang district engineer sa district congressman. Pero, yan naman po, may formula dyan si Yusek Cabral na walang selusan. Hindi po maintindihan yung kanyang formula, pero lumalabas, kada distrito ay merong minimum na 1 billion ang mga kongresista. Yan sinasabi ko. Yan yung Cathy Cabral formulation na lahat ng mga kurakot ay nababahagian pantay-pantay. Equally. Mga kababayan, tuloy. Dati-rati po ha, dati-rati, 10% kada kalye, 5% kada building. So on the average, merong 100 million ng isang congressman na tongpats. Ngayon po, naging napakataas na up to 70%. Hindi naman po siguro yan sa mga kalye at saka sa buildings. Pero ang naririnig ko po ngayon, hindi na po bababa sa 25% ang kinukuha ng congressman at senatong. So kada billion, meron na silang 250 million. So alam nyo na kung saan nila kinukuha yung pera na pambili ng boto nyo kada eleksyon. Oh! Kaya nga po, Nako, Harry Roque. Nako, susunod ka na ata dyan. Yari ka. Nilalaglag mo yung mga kongresista. O, klarong-klaro to, mga kababayan, ha? This is very clear. Mga kapatid. Napakinggan nyo yung tinig ni Harry Roque. Mga kababayan ko. Di ba? Ayun, nalalaman nyo yung ginagawa nila. Mga kababayan. Imagine niyo dating kongresista na may party list. Tapos malalaman nyo, mga kababayan ko, may mga tongpats pala na ganito. So it means talagang tinapos ni Cathy Cabral yung buhay niya. Kasi, ang thinking ko, ayaw niyang malaman yung Cathy Cabral formulation. Mga kapatid. Kasi pag nalaman, yung Cathy Cabral formulation, mga kababayan ko, pag nalaman, itong Cathy Cabral formulation na to, pag nalaman, makinig yun, pag nalaman, pag nalaman yan, matindi yan, mga kapatid. Alam nyo ano? Pag nalaman yan, baka mamaya, gamitin na ng iba. At lumala yung corruption. Kung dito pa lang, napilayan na ang ekonomiya ng Pilipinas sa napakaraming korupsyon na to, mga kababayan ko, what if malaman pa ng iba yung Cathy Cabral formulation? Mga kapatid, ako dalawa thinking ko sa pagkawala ni Cathy Cabral. Isang bad, isang good. The good is, binaon niya yung kanyang formulation para hindi magamit ng iba. Second, ang
ang bad doon is hindi natin mahahabol. Mahihirapan tayo habulin yung mga taong sangkot doon. We need the ledger. We need the laptop. Kailangan natin ang cellphone. Ganun siya kabigat, mga kababayan. Kaya sinasabi ni Harry dito, may pagkakatugma yan, mga kababayan. Kaya mga kapatid, kapag gawalan ni Cathy Cabral, sino magbubunyi nito? Yung mga tao na nasa likodan niya. Mga kababayan ko. Kasi, nawala na si Cathy Cabral, hindi na makakalusot yung mga maanomalya ng susunod na project. Mahirap na. Sapagkat mga kapatid, paano ko nasabi mahirap na? Makawala yung mga ganyang budget. Hindi na magagamit yung Cathy Cabral formulation. Wala na. Nabaon na sa limot si Cathy Cabral. Tuloy. Na nagiging mahal na ang eleksyon dahil alam nila na malaki na rin ang kubra, lalong-lalo na sa mga proyektong infrastruktura. At least sa bibig ng galing ni Harry Roque. Yung salitang malaki na ang nakukubra, malaki na ang nagiging pera. That is very clear. For me, Pilipino ako, Pilipino tayo, pero alam natin, mga kababayan ko, yung totoo.